Hey guys! Welcome back to my channel. As you can see from the title, today's video is a makeup review. As we are going to create a makeup review, sobrang na-miss ko yung mga ganitong uri ng content. Kasi kung matagal na kayo nanonood sa channel ko, alam nyo na dyan ako nagsimula. So I started reviewing makeup and skincare, but then hindi ko alam paano ko nakarating dito sa Sentalk videos. Pero ngayon, ang i-review natin are mga product na nakuha ko or nabudol ako from TikTok. So kung interested kayo sa mga product na to, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bumili para sa inyo. Okay, so mag-start tayo sa foundation. So this is the All About That Base Radiant Skin Luminous Foundation from Get Ready With Me. Ayan. This is yung brand ni Maylayo. Nakakatuwa kasi dati pinapanood ko pa lang si Maylayo, yung parang bago pa lang siya nag-i-start sa YouTube. And then ngayon, owner na siya ng product. So look at this packaging sa box pa lang. Mararamdaman mo na talagang yung gumawa nito is an expert. Kasi lahat ng details na hinahanap mo nandito guys. Ayan, how to use, nakalagay. And then yung storage instruction. This is also animal test free, vegan. Ayan, nakalagay dyan yung kung ilang gram siya or ilang ml. This is 32 ml. Nakalagay dito yung kanilang, I don't know if this is the tagline, beauty on your own terms. Nakalagay yung information kung ano yung nilalaman niya or yung mga active ingredients. And sa ilalim, nakalagay yung manufacturer expiration and then batch number. Diba? Wala kang hindi makahanap dito, guys. So this is how the box looks like. And then, this is the actual bottle. Okay, sa ilalim nyo makikita kung ano yung shade niya. This is MN28 Almond. Ayan. So, yung MN is medium neutral. Alam nyo ba guys, yung foundation na to, it has 31 shades. Opo, 31 shades. So, sigurado na sa mga shade na yun is may mahahanap ka. So, this is how the pump looks like. Pump po siya, rose gold, and then ganyan yung takip. Sobrang ganda guys. This is a frosted glass bottle. Plus, meron siya naka-indicate dito na date open. Pwede mo siyang lagyan ng sticker kung kailan mo siya binuksan para alam mo kung ma-expire na ba siya or masisira na siya. Kasi sabi daw dito, 12 months after opening yung kanyang shelf life. So anyway, again, ang shade ko dito is Almond. I'm actually using this right now. Ayan. So, yung foundation na to claims to be a luminous one. But then, sabi din daw dito, it's buildable, it's lightweight, it has medium coverage, and it's long wearing. Pang ilang days ko na to na ginagamit kasi gusto ko nga talaga siyang matry. And na-post ko to sa aking story. Guys, this one is worth it. Sobrang worth it niya for the price. It's $599 yung regular price niya. But then, nabili ko siya on sale. And then, may voucher pa ako ginamit. So, parang around 400 plus ko na lang siya nakuha. And sobrang sulit niya. Knowing naka-price lang niya si Maybelline. Though wala naman akong problem kay Maybelline na super stay. But then, nung na-try ko to guys, it's super lightweight. It feels like a tint. Like a skin tint. But then, it's long wearing. Ganun yung gusto ko guys. Nahihirapan ako kasi nga oily ako. And gusto ko yung may coverage. But then, gusto ko yung magaan. O diba? Ang hirap ng problem ko sa buhay. So, naghahanap ako karaniwan ng lightweight. So, I resort to using skin tints. But then, yung skin tint, they are not that long wearing. And since meron siyang SPF, usually meron siyang flashback. Like, kapag ginagamit ko siyang puti ng face ko. Ang problem ko lang dito, yung almond, which is a medium neutral, it's still light sa akin. But then, karaniwan, ang ginagamit ko naman talaga is medium. I don't know if napapansin nyo, it's slightly lighter kesa sa, ayun, diba? And it's slightly lighter sa aking skin, pero yung powder ko naman kasi isakto sa akin. So, ayun, nagmamatch din siya. I'm not sure lang kung yung sumunod dito is magmamatch na siya. I'm not sure lang kung yung sumunod dito is magmamatch na sa skin tone ko. But then, nung nakita ko kasi yung swatches na parang too yellow, kasi yung sumunod dito is a medium
warm. Okay, yung warm kasi na undertone is parang too yellow siya for me. So, naisip ko, kasi meron siya, actually, meron silang shade finder. 99 pesos siya, and then mabibili mo siya, parang isuswatch mo yung foundation para makita mo yung actual mo na shade. Pero hindi ko siya binili kasi matigas ang ulo ko. Ayan, ito namang si Almond, still nag-work siya sa akin. Maganda siya, guys. Hindi siya nagka-crack, hindi siya humuhulas ng pangit. Alam mo yung parang nagbubuo-buo. Like, di ba kapag oily ka, tas gets mo yun, kapag nag-oil up ka sa certain part, like kapag itinap mo siya ng tissue or ng panyo or ng blotting paper, parang siyang nagbubuo or parang may naiiwan na tuldok-tuldok. Gets nyo ba yun? Eto hindi, guys. Like, mag-oil siya, like magiging shiny siya, and then ganun na lang. Pag tinanggal mo yung oil, parang siyang skin. Promise, guys, hindi perfect yung skin ko. Kita niyo naman yan. Pero kapag ginagamit ko to, alam niyo yung feeling niya, hindi parang nakakairita na parang, alam mo yung parang buo-buo na part, na minsan tatanggalin ko na lang ng wipes kasi parang hindi ko na siya kayang i-retouch. This one, sobrang ganda niya, guys, i-retouch. So, get ready with me. Feeling ko ito na nagiging staple ko na foundation. The coverage is medium lang, but then I usually use concealer sa ganitong like mga spots. Ayan. Pero ngayon, ito lang po talaga yung gamit kong base. Isinet ko lang siya sa powder. So kung nakikita nyo, nagpipick through pa rin sila. That's normal po kasi tao ako. Sorry. So, ayan, isang layer lang ginamit ko. Hindi ko na siya i-build up. Gusto ko lang maging even yung itsura niya. So, ayun. Nakaset lang siya sa powder. Guys, you need to try this. Worth it siya. Knowing na si May Layug, napaka-dedicated niya sa kanyang brand. So, get ready with me at 10 over 10. Okay, so I have here 2 powders. So, check ko lang yung price nila. Kasi, makakalimutin si ate mo, girl. This one is 249, while this one is the CZ Refreshing Silky Powder. Also, 249. Itong dalawang powder na to, nabudol ako dahil sa TikTok, kapapanood ko. So, this one, dito muna tayo sa Sassy Lady. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Ang ganda. Ang ganda ko dun. Sa part na yun. Sorry. Ayan. Ang ganda ng itsura niya. Like, I don't know, ang luxe niya. Kasi, ang ganda ng kulay niya. Though blue siya, I'm not into colorful na mga bagay, maliban sa pink. Hindi ako mahilig sa, like, flashy color. But then yung pagka-blue niya is slightly para siyang medyo nag-ashy ng onte. Ayan. So, this one is an All Control Matte Flawless Powder. I got the shade number 2. Ito yung parang nasa gitna, the natural one. Okay. So, ganyan yung itsura niya. It has, what do you call this? A puff. And then, ayan, ganyan yung itsura niya sa actual. In terms of pagiging waterproof, hindi ko siya pa ganun natetest. Pero yung holding power niya sa face is okay naman. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa powder na to is sobrang ganda niya, guys, gamitin for retouch. Kasi, I don't know kung ano yung meron dito sa puff na to. Pero pag ginagamit ko siya for retouch, parang nabiblur niya yung part na like yung pinaglagyan mo. Hindi ganun ka-high yung kanyang coverage. But then, yung parang nabiblur niya yung part kung saan mo siya inilagay. And then, parang nagiging seamless yung itsura ng foundation or nung any product na nasa ilalim. Nagustuhan ko siya, guys. Hindi ko lang masabi na sobrang ganda ng pagiging oil control niya. Still nag-oil pa rin ako sa kanya. Pero, ang maganda dito is hindi siya nagbubuo-buo. And then, kapag ipinatong mo siya, hindi niya nasisira yung nasa ilalim na product. So, this one is an 8 over 10. Okay siya as a powder. Nagagawa naman yung job niya. Plus, mura lang siya, 249. Plus, cute yung packaging. Okay. So, next one is this. So, this is the CC. Kasi, binili ko siya ng naka-box. So, alam niyo, may problem ako sa buhay. Karaniwan makikita niyo yung mga products ko dito. Naka-box pa sila. Kasi, ayoko tinatapon yung box. I don't know. So, ayan. Di ba maganda yung packaging ng isa? So, look at this. Ayan. This one is a metallic pink. And then, yung ilalim niya is black. Okay, so sobrang lakas ng itsura niya, guys. Actually, hindi siya talaga mirror. Ano yung parang metal na nagre-reflect. But then, hindi naman distorted yung itsura niya. So, yung puff naman niya is ganito yung itsura. And this one, ayan, meron siyang, hindi ko to masyado nagagamit, guys. Ayan, meron siyang protective eme pa. And then, alam niyo bakit hindi ko siya masyado nagagamit? Kasi yung nabili ko is, ano siya, parang cool undertone. So, medyo, ayan o, medyo pinkish siya. Hindi niyo pala nakikita, sorry.
Ayan, medyo pinky siya sa akin. Obvious yung kulay niya. Pero, magagamit ko to, inilalagay ko lang siya sa under eye. Kasi, yung itsura ng puff niya, like this, ayan, perfect din siya. Na, alam mo yung kunyari, medyo sticky pa yung foundation mo. Hindi mo totally sticky, like medyo may pagiging basa pa yung foundation mo. Kapag ipinatong mo yung, what you call this, pag pinatong mo yung puff na to, ang ganda niya sa under eye kasi parang na gagawa niyang poreless yung dito. So ako, if I want to brighten my under eye, ito yung ginagamit ko kasi nga maputi siya sa akin. So hindi ko siya magamit all over my face kasi aangat yung mukha ko. Magmumukha ako nananakot sa kanya. But then, kasalanan ko yun kasi mali yung shade na nakuha ko. And iba yung undertone, like a pinkish undertone yung nabili ko. This one is, I don't know, I forgot the shade na wala nakalagay dito guys. I'm so sorry. But I believe ito yung pangalawa sa pinaka-light. So feeling ko dati ang kinuha ko is yung dark na talaga sa kanila. Ayan. So this is the CC Silky Powder. I will rate this as a 7/10. Kasi, yun nga, hindi ko siya masyadong nagagamit. So, yung purpose niya, hindi ko masyadong, kumbaga na ma-maximize. But then, yung price na 249. Siguro, kung tamang shade yung nabili ko is maganda naman din siya. Plus, yun, mas, alam niyo yung parang mas translucent yung itsura nito kaysa kay Sassy Lady. So, if you want to go for coverage, I will recommend the Sassy Lady. And feeling ko mas long wearing yun. I don't know, for some reason. Mas maganda yung texture yung powder na yun. Pero ito, sobrang fine kasi niya, guys. So, if you want parang a poreless, a blurred, you know, yung parang texture on your skin, nasuggest ko to sa'yo. Just get your right shade. Okay, so we are done with the foundation or with the base product. So, meron naman tayo ditong pang dimension. I have here too. This is also CC. Ayan, ganyan yung itsura niya. White siya, tapos parang may gold specks lang siya. So, this one I got for 386 pesos. Pero actually guys, yung mga price na sinasabi ko sa inyo is mga regular price nila. So, hindi ako bumibili ng regular price item. Naghihintay ako palagi ng mga voucher either sa Shopee or sa Lazada or sa TikTok para mabili ko sila kasi nanghihinayang ko for, alam mo yun, for its full price. This is ang tawag dito, nakalimutan ko na guys, wala kasing sulat. Ay, sorry. The 3-color light and shadow powder. Okay, so this one is 2.5 grams daw per pan. Ayan, yun lang nakasulat guys, wala nang iba. But first, let us appreciate the packaging. It's plastic, yes, but then para siyang marble, ganyan. Meron siyang specks of gold. Ang ganda na guys. So, this is how it looks like on the inside. Still, yung kanyang, what do you call this? What do you call this? Yung kanyang mirror is parang, yung hindi talaga siya totally salamin eh. Para siyang, I don't know, para siyang metal. I don't know if this mirror, pero parang mirror naman siya. Basta ganon. Hindi naman na distort yung itsura. And then, you will get 3 powders. Ayan. So, this one is what do you call it? A highlighter. This one is a contour and this one is a bronzer. Yung 389 mo dito guys, I feel like isang taon ko siya magagamit. Ang expiry date ito is 2025 pa, so matagal ko siya magagamit. Feeling ko guys, masusulit ko to. I'm using this right now, the highlighter on the high points of my cheek, also on my nose, plus the contour. Ayan, feeling ko yung contour nito is mauubos ko guys. Kasi medyo nagawan ko na siya ng dent, medyo may gano'n na siya. May curve na siya onte. Kailan ko ba ito nakuha? Parang nabili ko to last March or April, May, June, July. Okay, I'm using this for almost 3 months na. And then, meron ng onting curve. Si contour. Ang ganda niya, guys. Maganda siya gamitin as your contour. Ayan, nagagawa na yung job niya. I will rate this as a 10/10. Hindi rin siya yung parang, alam niyo yun, parang nabubuo-buo. Mabilis siya ikalat, guys. Even yung normal, to call this brush lang ang gamit mo. Maganda siya guys, maganda yung performance ito, long wearing din siya, hindi siya agad nabubura. Though kapag nag-mask ka, diba, kunyari nag-nose contour ka, kapag nag-mask ka, syempre, ta-transfer siya. Hindi siya transfer proof, but then, it's a powder, so, okay lang yun. Ayan, so this one is a 10/10 guys. Maganda yung performance ni CC. Another pang dimension, this one is Detail Cosmetics
clay pen. So, ito yung nauso nila. Nabudol lang din ako sa TikTok dito. Nakita ko yung may nagre-review nito na, ayun, maganda. Actually, si Tony Sia, yung napanood ko. So, this one is $249. I got the shade Craft. Ito yung cool undertone. So, if you're going to look for product na pang contour, you go for cooler undertone kasi mas natural yung shadow na nakikreate nila. Unlike kapag warm, na medyo mapula sila or parang rusty yung color. Okay, so this one is a stick. Ayan. Ayan. So, sabi daw dito, it's a no budge color stick. Ganyan yung itsura niya. Mukha siyang crayons, guys. And then, when you open it, ayan. So, ganyan yung itsura niya. So, you are going to twist it para talaga siyang crayons. And then, alam ko meron tong pangtasa eh. Ayan. It has a sharpener. So, cute. Okay. So, this one, ang use nito is, this is also a color stick. You're going to line your nose. Ayan. Gamit ito. So, i-blend mo lang siya either with a brush or with a sponge or with your finger. I usually use my finger kapag ginagamit ko to. Ayun. So, eto ang kaibahan nila. So, eto ginagamit ko before powder. Mas maganda or mas nagtatagal siya, guys. Kasi, parang nai-set siya ng powder, unlike this one. But if you want, yung parang talagang sharp na itsura, edi pwede mo naman itong gamitin as your color stick, and then you set it with this powder. Pero ito on its own, maganda rin siya, nagagawa niya yung purpose niya. Plus yung color niya is sakto lang. Hindi ko siya gamit ngayon. Kasi, yun ang problem. Sanay ako na ang ginagamit ko for contour is a powder. So, pagkatapos ko mag-foundation, napapaset agad ako ng powder. Hindi ko siya naaalala madalas. So, kapag yung natural look lang, kaya rin nasa bahay lang o kaya may klase lang ako online, ito lang ginagamit ko kasi ang bilis niya gamitin. Like, iguhit mo lang siya, and then ganunin mo lang yung fingers mo. Okay na, may nose line ka na. May ilong na tayo. Ayan. So, this clay pen, also a 10/10 kasi hindi man siya ganun ka, like, life-changing. Pero nagagawa niya yung purpose niya. Okay, so we are done with the base products. Sorry guys, wala akong may i-recommend na eyeshadow. Hindi ako masyado nag-eyeshadow. Especially kapag nasa school lang or kapag bahay na, like, online class. Hindi ako nag-eyeshadow. Ang ginagamit ko lang na pang warmth ng lid is yung aking contour powder. So, wala akong may recommend na eyeshadow ngayon. Hindi rin ako masyadong gumagamit ng mascara. Wala akong may recommend na mascara because as you can see, I'm wearing may hiwa-hiwalay na extension. Naka-extension ako pero hiwa-hiwalay na siya. Kasi hindi ko siya napaparitas. Wala rin akong pangkilay, guys. I'm so sorry. Kasi binabrush ko lang siya. And usually, na-discover ko na maganda yung pagpapalaminate ng brows. So, ayun. Binabrush ko lang siya. Bihira ako magkilay, guys. So, yun, kung makita nyo nakakilay, edi yung mga dati ko pang ginagamit, yun ang gamit ko. Okay, so now, punta tayo sa lip products kasi medyo marami to. I have your 4. Okay, unahin ko na. Get Ready With Me Milk Tint. So, this one, nagulat ako kasi malaki siya in person. Kasi sa nakikita ko sa TikTok, akala ko maliit lang yung size niya. Like, parang yung usual na tint or color tint. So, this one is the Get Ready With Me Milk Tint Multi-Purpose or Multi-Use Creamy Tint. Ayan. So, kagaya ni foundation, nakalagay dito lahat ng impormasyon na gusto mong hanapin. Dinaig niya si ChatGPT, guys. Nandito ang lahat ng gusto mong makita. This one is in the shade Pink Cappuccino. So, kung ano yung color dito, yun din yung color na makukuha mo. Matchy sila. This also comes in a frosted bottle. Plus, yung takip niya is white with the touch of rose gold. So, ganyan itsura niya. And look, oh my goodness, lubat na ako. And look at this. Ang laki ng doe pot applicator niya, like panlagay. So, this is what I'm using right now on my cheeks. Ayan. So, this is a rosewood, parang pink. So, maganda yung itsura niya, guys. The undertone is cool, but then, hindi siya yung like parang shocking, ganyan. Maganda yung itsura nito. It's a muted pink shade. So, ito yung gamit ko sa aking cheeks right now, and it's popping. Okay, so maganda siya gamitin on cheeks and on lips. Hindi ko lang alam sa lids, but then, pwede rin siya gamitin sa lids. But yung gantong color, hindi ko masyado siya bet sa eyes ko. So, this one is a 10/10. Plus, it smells like watermelon. Sobrang bangon to, guys. So, this Get Ready With Me is a 10/10. Binibilisan ko na kasi malulubat na ako. Ayan. So, next one naman are this. Siyempre, alam nyo guys, ang tagal ko ng Color It Boss Babe.
2017 pa, gumagamit na ako ng colorette. So, this is the Easy Matte. I got this for, it's $399 yung regular price. Pero sabi ko nga, sale ko siya kinukuha. Nag 50% off sila last time and in-order ko siya. I have here two shades. These are Felt Cute and Cool Down. These are both light or parang toned down shade. Ganyan. So, this claim to be a velvety matte lipstick. So, these are bullet. Ganyan itsura nila. So, dito muna tayo kay Cool Down. Oh my God, hindi na ako marunong talaga, guys, mag-makeup content. Hindi ko ito na-swatch sa inyo. Gusto niyo ba i-swatch ko? Ang laki talaga yung applicator niya. Like, pwede siyang gamitin applicator ng foundation eh. Okay, so saan ba siya isa-swatch? Dito na lang. Oh, nakakamiss. Very 2017. Yung ganitong pag... Oh my goodness. Ano ba nangyayari sa earth? Ayan. So, this is how the pink cappuccino looks like. It's a muted pink color. Ang ganda, guys. Sabi nila, dupe daw to nung kay Selena ba yun? Believe yata yung shade. So, kapag blend ganyan, ang ganda niya, guys. And this one, si Cool Down naman, it's, ano ba tawag dito? Parang a nude color siya eh. Nude cool brown. Basta ganun yung shade niya, guys. So, eto yung itsura niya, o diba? It's pigmented. And, it's super lightweight. Parang may primer yung lips mo kapag gamit mo to. Okay, so this is how it looks like when blended. Ang ganda ni Cool Down, guys. Nakaka-ano lang siya fresh. Parang feeling ko bagay siya sa damit ko. Pero naka-gloss kasi ako ngayon. Papakita ko mamaya kung ano yung gamit ko. Okay, so this colorette Easy Mattes, also a 10/10 for me. Guys, nabagsak ko to and then surprisingly hindi siya naputol pero nagasgasan siya. Okay, so this one naman is Felt Cute. Okay, so it's also a muted pink. It's dark but it's muted. Gets niyo ako? Dark siya or matingkad yung color niya, but hindi siya bright na sumisigaw. Ayan o. It's a pink color, o diba? Puro parang magkakapares lang sila. So, it's a pink color na wearable for your everyday needs sa buhay. So, again, this is Pink Cappuccino, Cool Down, and Felt Cute. Lahat sila wearable, pang everyday. Di na ako bumibili ng masyadong kukulay, like pang party or pang event. Kasi, araw-araw lang naman ako pupasok sa school. So, this one is what I'm wearing. Ang ganda niya, guys. So, kabibili ko lang ito. This is the Bay Free Lip Serum Color. Tinting, moisturizing, and soothing. So, syempre, nabudol na naman ako sa TikTok. Ayan. So, ang cute niya, guys. It's actually a lip serum. So, basically, it's a treatment dapat. Pero, sabi daw, may tint daw to, nakakapag-moisturize. Guys, ang perfect nung shade na to, nung tint na to, because meron siyang cooling effect. So, kapag ginamit mo siya, parang feeling mo nakaka-plump siya ng skin, ng lips. So, this is in a shade Aromatic Black Tea No. 5. Ang tagal ko pa nagde-debate sa sarili ko kung kukunin ko ba to or hindi. So, swatch ko sa inyo. Ayan siya. It's a tint na glossy. Ayan. So, it's, again, a muted pink. Ayan, ganyan yung itsura niya, guys. Ang ganda niya gamitin sa lips kasi meron siyang parang cooling sensation. Parang siyang may toothpaste effect. But then, hindi siya lasang toothpaste, guys. Wait lang. Papatungan ko lang yung gamit ko or yung lips ko. Kasi ito yung gamit ko. Wala akong ibang tint. Like, ito lang yung ginamit ko. Diba, fresh. Ayan, so this is the Bay Free. Okay. Lip serum. Maganda siya, guys. And sulit siya kasi 100 something ko lang ito nakuha. Wait lang. 148 ko lang siya nakuha. But then, hindi yun yung actual price niya. Parang 199 something, ganun. Pero, nabili ko siya on sale, 148. Ang ganda niya, guys. Plus, ayun, no, nararamdaman ko yung kapag kalalagay mo lang, meron siyang cooling effect. Okay, so dito naman tayo. Ito talaga, guys, nabudol talaga ako sa TikTok.
So these are the mga setting spray. So this one is from CC and this is Get a Grip. This one is 300. Papalitan ng phone. 300. Come on. 341. And this one is 199. As you can see, I'm halfway na dito sa setting spray na to. Ito yung for oily skin, yung pink, yung cup. It does the job. Nakakaset siya ng makeup. I'm not sure lang kung nakaka-hold siya masyado. Ayan. And this one naman is the Dazzle Me Get a Grip. Same thing, nakakaset, nakaka-hold. But then, may problem dito. I don't know kung ako lang. Let me know sa comment section. Kayo rin ba? Or nagkataon lang guys. Kasi parang twice ko parang ito nagagamit. And every time that I use this, kaya gamit ko siya ngayon. Syempre, hilamusan ko siya mamayang gabi. Ayan. Pagkagising ko sa umaga, may new pimple or breakout ako. I don't know if that's because of this or nagkataon lang ba. Kapag nag-clear yung skin ko, like kapag gumaling na yung dalawang pimple ko dito at saka dito sa side, gagamitin ko ulit siya. So kapag nagka-pimple ulit ako, kasalanan niya talaga. Pero ito, normal lang. Normal siya. So I will give this a 9/10. Hindi siya ganun like set na pack. Yung parang hindi talaga mag-oil up. Kasi parang imposible namang mangyari yun sa akin. So, normal setting spray, it does the job. Ayun, maganda naman siya. And then, this one, siguro, kapag hindi siya yung cost ng breakout cost, also a 9/10. Kasi parang para sila ng performance actually for me. Pero kung siya yung nagkakos ng breakout ko, eh di baka 1/10, charis. Pero ayun, itatry ko ulit and I will let you know. Pero ayun, hindi ko alam sa experience nyo kasi sabi talaga sa TikTok maganda daw to guys. Kaya nga ako napabili. Pero yun, try ko ulit kasi baka naman stress lang ako or iba yung cost ng breakout ko. Napagbintangan ko pa siya, kawawa naman siya. Pero anyway, ayun yung dalawang setting spray na na-try ko. Pero price point, it's 199, it's 349. Pares lang sila ng ginagawa. Yun nga lang, may something dito na hindi ko alam. So, etong dalawang to, feeling ko kung kayo ay naghahanap lang ng setting spray, like para mas mag-hold lang or like kumapit lang yung makeup sa inyong skin. Feeling ko any of these two naman ay mag-work sa inyo. Guys, 33 minutes yung video natin for tonight. So, ayun lang yung aking mai-share sa inyo ngayong araw. Hindi ko alam kung may sense yung mga pinagsasabi ko. Hindi na yata ako sanay mag-makeup content. Pero ayun, thank you so much for watching. I hope you enjoy and you find this video helpful. If you did, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and share this to your friends. Bye!